prayers of God's when the Lamb broke the seventh seal sa iyang buak na sa Cordero sa Dios ang ikapito ka silyo sa scroll. There was silence throughout heaven for about half an hour. Hilom ko na ang langit, mga tunga dyan sa oras. Ano, mahilom sila, ingana sila ng respeto sa pagbuak sa ikapito kasilyo sa scroll, nga diin ang makabuak ani, ang maka-open ani, ang love of God na yun. And then verse 2, tanaw na itong verse 2. Okay, so verse 2, okay, I saw the seven angels who stand before God. Dini si John, nakita nako ang pito ka mga anghel nga nagbarog atubangan sa Dios, and they were given seven trumpets. Ug gitagaan sila pito ka trompeta. Sa ato pa, tag-isa-isa sila ka trompeta ang pito ka angels. Nagbarog sila atubangan si Ginoo ug tagaan sila pito ka trompeta. Let's proceed. Then another angel with a gold incense burner came and stood at the altar. Ug naa na pula ang anghel nga naa siya'y bulawan nga insenso. Matud pa nga naibulawan nga insenso nga iyang nga gibutang dito sa altar sa incense, and a great amount of incense was given to him to mix with the prayers of God's people as an offering on the gold altar before the throne. Grabe kuno kadaghan sa insenso nga gihatag kaniya aron i-mix isagol with the prayers of God's people as an offering on the gold altar before the throne. So unsa daw kuno ang prayer sa makatawan sa Ginoo sama sa usa ka halad atubangan sa Dios. The prayers of God's people is like an offering, matud pa, on the gold altar before the Lord, and it is like an incense. Daw insenso siya. So sa gani ang insenso daw, di ba, mura aso siya. Ito na sa uslay, kinato, picture pa po. So, ang katong anghel nga nadala og bulawan nga insenso, a burner, matud pa, niabot siya and stood at the altar. Ni tindog siya dito sa altar. Ug daghan kuno kaayo nga insenso ang gihatag kaniya aron isagol uban sa mga pag-ampo sa katawan sa Dios as an offering on the gold altar before the throne. Kay ngani manggod na siya, motong altar court katong pikas nga lamesa, kini ang holy place, kini ang most holy place. So kanang tunga-tunga din na kining boundary sa ika-third nga table, naa diri ang altar of incense. Tunga-tunga gid siya. Naa diri ang Ark of Covenant. Nganuman, di ana ang before makaadto sa trono sa Ginoo, dili ka makaadto o dili ka magampo. Ganun po. Prayer gid is the doorway nga diin ang sana trono sa Ginoo atong duol. Makaduol ta sa trono sa Ginoo. So balik ko nako a great amount of incense. Grabe kadaghan nga insenso ang gihatag nato kaniya aron isagol sa mga pag-ampo sa katawan sa Dios as an offering, ingon nga halad on the gold altar before the throne. So ingana ka importante ang prayer. Daw naghalad ta sa Ginoo, daw naginawat ta sa Ginoo, di ba ang mugawas insenso kay aso. Di ba kung mag-istorya ang tao kanang buntag bitaw, kanang dito ta sa bugnaw, di ba aso mugawas. That's our breath. Oh, that's our breath. As we are praying unto the Lord, before God is naatigin hawa nga atong buga nga nagpadayag nga buhita sa ato pa ko dili ta magampo daw patay or gamat di ba kanang kamatunon dili nagkaanos dili nagakuan. Okay, so let's proceed to the next one. The smoke of the incense, ang aso sa insenso,
mixed with the prayers of God's holy people. Akatong aso sa insinso matod pa, nga gisagol uban sa mga pag-ampo sa katawhan nga balaan, but with the prayers of God's holy people. So naanay adjective diri. The prayers of God's holy people. Ang mga pag-ampo sa balaan nga katawan sa Dios ascended up to God from the altar while the angel had poured them out. So ang mga pag-ampo kuno nga daw insinso matod pa nga naay aso ni ascend ni saka at tuba ngadto sa Ginoo gikan sa altar nga dinto adito ang anghel nagabubo sa mao nga insinso. So again, ang atong prayer, the prayer of God's people, propagabot diri, the prayer of God's holy people. Musaka up to God from the altar where the angel had poured them out. So ingana ka powerful ang atong prayer. Moabot siya sa trono sa Ginoo. Moabot siya sa trono sa Ginoo. Ingana siya ka powerful nga mulahos gid siya sa trono sa Ginoo as we are doing that. Atod pa sa pulong sa Ginoo. Then atod pa sa next verse, sa verse 8. Then the angel filled the incense burner with fire. Ug ang anghel nga in charge ato, gipuno niya insinso nga padudlanan with fire uban ang kalayo from the altar gikan sa altar and threw it down upon the earth. Iya dayong gilabog diri sa kalibutan. And thunder crushed, lightning flashed, and there was a terrible earthquake. So ingana ka powerful ang prayer nga gakalayo. Gakalayo. Matod pa gakalayo sa pag-ampo. Kung mag-ampo ta nga naatay kalayo sa mga pag-ampo, by the way, kung naatay kalayo sa mga pag-ampo, grabe ka powerful. Kung matod pa sa diha nga gibubo na to sa anghel. Ang maong insinso nga naay kalayo gikan sa altar, iya kining gibubo sa kalibutan na ay dalugdog matod pa, na ay kilat ug na ay kay bulungan nga linog. So ingana siya ka powerful. It can cause earthquake. It can shaken the earth. It can shaken the earth. And ingana siya ka gamhanan. Umuna nga kung mag-ampo pud ang katawan sa Ginoo sa tao, gadiin na ay demon spirit muto nga murag ka earthquake pud ang iyang lawas, gitay-ug pud ang iyang lawas aron nga maghinlo matod pa sa tao para nga makapatul siya og kagawasan. So ginatay-ug, there was terrible earthquake. So ingana kung as we have the fire to pray, na adjoy dako nga kahimuan. Adjoy kayo na ay mga balatian nga mga ayo, na ay mga problema nga mga sulbad, na ay mga negatibo nga diin mawagtang. Ingana siya ka-importante. That is why wag ka bantay na inigting ampo ang mga tao galoya. Kung wala kay kalayo sa fire, kung wala kay fire to pray, kung wala ka nato ang kalayo sa pag-ampo, inigting ampo, bisitaan jud og duka-duka hangtod makatulog. Ni ngano mang inig humag-ampo ngano mang makamata. Kay it's an attack of the enemy. Kay kabalo siya nga kung mainampuon ta, kung mabuild na nato ang habit of prayer, we can be strengthened, we can be empowered, and we can able to resist the devil and his demons, and they will flee away. O gusto sa kayawa o yung demonyo na dili na mahimo na to. That is why dili siya gusto ma-build up ang atong prayer, dili siya gusto magkalayo sa mga pag-ampo.
Kay dili man siya gusto magkalit sa pag-ampo. Panahon nga tig-ampo, ipaduka-duka kaniya, ipaluya kaniya. Kay di siya gusto nga magkalayo sa mga pag-ampo. Kay gusto niya powerless ta. Nga atong prayer daw di makadulot. Atong prayer daw dili makaduk ang kaaway. Sa ato pa, gusto nila, di ba, lahi ba mag-ampo ka na ikalayo? Kaysa mag-ampo lang ka nga, lahi ba yun? Sumuna nga gusto ni Lord nga, sa to, the incense burner with fire. Ang sudlanan sa insinso nga na ay kalayo. Nagkalayo na. Matod pa, pagbubo diris kalibutan, matod pa na ikilat, na ay kanang dalugdog, o matod pa terrible earthquake. Wala mo kabantay sa mga deliverance. Sadya mag-release na of prayer ang instrumento ni Lord para sa kagawasan sa tao. Diba? Murag ikilatan, murag idalugdugan. Magbuan din siya, mag-react din ang body. Murag kung sa itong yung lawas na earthquake ng linog. Because that's the reaction of ito ganin na nagawas akong wall na ay deliverance. And then, ang mga, itong post ako sa GC. Ang mga tao is nangatumba niya, na-shaken ang ilang body. Ingon pa sa kanang critics nga, that is a spiritual abuse. Giabisa ni mga tao nga nag-iingana ni mo. And during the time of Jesus, ingana gapon. So, the Pharisees statement, nagpadayag yun nga, wala sila discerning spirit, discerning of spirit. Dili sila ka-discern. Natong nasudlag demonyo ba itong ligra? So ingana, nga katong isa pa, nga unsay hinungdan na kasulod, music. Music nga dili. Diba? Music nga dili, Diyos nun. Na mga music nga diin ang nagpaluyo, ana is dili, is Espiritus Ginoo. Sakan kaya siya ang entry nga ang tao makasulod, ang demons di makasulod. Umatod pa sa diha nga ma-pray over sila, maampuan sila sa alagad si Ginoo, nga mainampuon ang ilang lawas do mashiken kay ka-react sila. Bakit kung ampuan lang sa kuan wala ang ka-reaction? So amen. I'll repeat this verse. Then the angel filled the incense burner with fire from the altar and threw it down upon the earth, and thunder crushed, lightning flashed, and there was a terrible earthquake. Grabe gid ang earthquake. Matod pa sa pulong sa Ginoo. Now, matod pa sa Revelation chapter 5 verse 8. Makwarta sa Revelation chapter 5 verse 8. Tanaw na tuon sa the differences. Revelation chapter 5 verse 8. Revelations 5 verse 8. Okay. Revelations 5 verse 8. Okay. And when he took the scroll, o sa gikuha niya ang basahon ng linukot, the 4 living beings and the 24 elders fell down before the Lamb. Sabi niya pag-respito aning scroll, basahon ng linukot. Ang 24 ka mga binuhat. Ang 24 ka mga anciano or elders o the 4 living creatures o upat ka binuhat. Nag-bow down sila, niyugbo sila atubangan sa karnero. Each one had a harp. Ang matag-usa nila ay harp. Sa ato pa na ay music. Harp. And they held gold bowls. Naggunit sila o bulawan nga panaksan filled with incense. Na puno sa insinso. Unsa daw puno to? Ang sulod ato? Unsa sulod atong bulawan nga panaksan nga naay insinso? Which are the prayers of God's people. Mao kadto ang mga pag-ampo sa mga katawan sa Diyos. So ang ato mga pag-ampo sulod sa panaksan nga bulawan, matod pa. Isulod sa panaksan nga bulawan. I-reserve ni Lord sa ato pa natin sa tagsa-tagsa ng mga panaksan. Kabalo si Lord, kapit nagkakapuno or napuno or wala pagi sulod or gamay pa'y sulod. Nga naman, kay during ting ampo, more on duka-duka, wala nakaampo ka, nakaduka ang to nakatulog.
Sumutod pa, the gold bowls filled with incense. Ang bulawan nga panaksan, puno sa insenso, nga mao ang mga pag-ampo sa katawan sa Diyos. Nagibalik ko na ko, dili gid gusto ang yawa nga mahimong mainampuon ta, magkalayo tas mga pag-ampo. Kaya kung magkalayo tas mga pag-ampo, dili ta basta-basta maatak sa kaaway. Dili ta basta-basta mapildi sa kaaway. Apan kung mabugnawon ta sa mga pag-ampo, sure gid ang kaaway madaogon siya. So, again, these gold bowls filled with incense, bulawan. So, isa pasabot. Di ba ang bulawan? Ang bulawan kung mainitan na. Di ba, musamot siya o kanindot ang color. O sidlak siya. Di ba, mo shine siya, shiny siya. Mo kinlaw siya. Sa ato pa, kung magkalayo kita sa mga pag-ampo, gadsidak ta sa ato ba nga sa Ginoo. Maka, bantay si Lord, nga diin, nisidlak ta, isigat ang ayo, di tagakapalong-palong. So, unsa mo ti mailhan nga, we have that fire of prayer, fire of intercession. Unsa ti mailhan nga naata anak nga kalayo sa pag-ampo, kalayo sa pagpangalyupo, kalayo sa pag-intercede. You are not affected, we are not affected of the number of people. Madaghan o magamay, ikaw naagapong ka mga mainampuon. Kaya kung ganado lang ta mag-ampo kung daghan, dili dyan na maayo. Kaya dili panahon, pero ni daghan. Ay mga panahon, kita ra isa. Diba si Jesus? Mag-ampo siya isa-isa. So dili, pwede nga, ang atong kadasig, gikuha nato sa kadaghan sa atong kauban. Ang tinuod nga dasig, bisag ikaw lang isa, madasigon gihapon ka. Nga na, dili kay, madasig lang ka kung daghan, maluya na kagamay na. Ni samot na kaloy, ikaw na lang isa nabili. So, grabe no? Kini, nga, ang matag-usak kuno ka anghel, atol pa na sila harp, instrumento, sumutugtog sila mo, sa pasabutan na, mo daig po sila. Kay harpman, they are musician, and they are also praising into the Lord. And prayer, because prayer and praising, worshiping the Lord, mag-uban dyan na sila. Mag-uban dyan na. Okay. Manamon niya, napatay ko. So, verse 8. Okay, let's proceed to Revelation chapter 6, verse 9. Revelation chapter 6, verse 9. When the Lamb broke the fifth seal, ano to? Sa diya ang karnero, iyan ang gibuak ang ikapito nga seal. I saw the altar, the souls of all who had been martyred for the word of God and for being faithful in their testimony. Ningon si John. Sa diyan gibuhak na, giabrihan na ang ikapito ka, ay kalima nga silyo. Nakita daw niya, o ilalom sa altar, ang mga kalag ni adtong tanan nga gipang martyred, gipang patay for the word of God tungod sa pulong sa Ginoo and for being faithful in their testimony. So we can never be a martyr for the Lord if we are not prayerful. Kay ang pag-ampo na to, makapalig-o na, makapastrengthen, maka-empowered na to na. Panahon nga kita sulayon, unsa man, life or death. Yung mga panahon, nga na. Grabe na nga pagsulay. Kinabuhi mo or kamatayon. Ibaylo ba nimo imong kinabuhi? Pinagi sa pulong sa Ginoo or sa Ginoo? So to, I saw the altar, the souls of all. Nakita na akong altar. Ang mga kalag atong tanan nga nahimong
na martyred. Nagpakamatay sila for the word of God, para sa puso, and for being faithful, and for being faithful in their testimony, and in their testimony. So, matinud-anon sila silang testimony, wala ni lubad, wala ni baliktad. Why? Ingana sila ka prayerful. Because a prayerful person is powerful and strengthened, empowered siya. Okay, let's proceed to the next one. Sa verse 10. Okay, sa 10. Okay. They shouted to the Lord. Kasi ito mga souls nga na martyred because of the word of God and their faithful testimony. They shouted to the Lord, nisagit sila sa Ginoo and said, O sovereign Lord, holy and true, O balaan nga Dios. Matod pa. Balaan o dinuod. How long before you judge the people who belong to this world and avenge our blood for what they have done to us? Mooni ang prayers sa mga martyred na souls for the word of God. Ang mga souls nga na martyred na matod pa, nagpakamatay tungod sa prosino, na as sila gisyagit o tubangan si Ginoo, o sa ilakan, naningil sila nga panimaslan ang ilang kaimtang sa, O sovereign Lord, kamahanan nga Dios, balaan o tinuod, how long before you judge kanus ang manimhukman ang tao who belong to this world nga naaning kalibutan na and avenge our blood for what they have done to us. Muna ilang prayer. Isa ni nga prayer sa mga tao nga diin na nasakit, gipang execute, gipang martyr, gipang patay tungod sa pangalagad si Ginoo because of the word of God and their testimony or faithful witness. Diba katangan nga, kung imong mahalon imong kinabuhi, gumaon imong kinabuhi, mawadaan ka kinabuhi, apan kung imong buhian imong kinabuhi, ilan ko imong kinabuhi, makabaton pagka kinabuhi. So, unsay sigit kanus ani mo hukman ang mga tao nga naani kalibutan na aron paninglan sa among tugo for what they have done. Let's next verse. Then a white robe was given to each of them. Itagaan din kuno sila puti nga bisti ang matag usa kanila. It means sama na their graduation. They graduated from welcome sila. And they were told to rest a little longer until the full number of their brothers and sisters, their fellow servants of Jesus who were to be martyred, had joined them. Ingon si Lord, pahulay lang sa mo kadyot diha. Hangtod mo abot ang insakto nga pakna sa ilang kaisunan ng babae lalaki o magkauban lang nga mo suluguan ni Jesus who were to be martyred had joined them. Nga pangpatkin po sila aron mag-join kanila. So sa pasabutan ni ako kaing katalagman mo abot pinataya na. Kay mo ning panahon na ang muhari sa kalibutan, the beast ang mapintas na nga paghari, mapintas nga mananap ang muhari. Kay mapintas man nga mananap ang muhari. Ang ilang kontra, ang ilang dapon ang mga matarong. Muna maingon din, mo lagi na kusaptan nato ni maingon din ka, ay gusto ko mo makasaksi sa pagbalik sa dili pa mabalik si Lord. Grabe ang kaintang may tabo sa kalibutan. So, si Lord, di ba, Nigeria is attack. Daga nagipang patay. Oh, daga nagipang patay sa Nigeria because of Jesus, because they follow the Lord. Ilagi, batunan gid ang pagtuo nila. I-stand firm gid sila pagtuo. Pagpatay daghan. Pero kabalo ba mo?
kung atong kinabuhi sa Ginoo. Diba si Peter gibato? Para sa mga tao nga mga persecutors, executors, natagbo ang ilang kapungot. Wala sila kabalo. Nga sila alkansi kay ilang gibato matarong. Sakit man ang lawas ni Stephen, pero iyang kalab espiritu gawas nun. Kay ang labaw sa tulos sa parties atong kinabuhi, body, soul, and spirit, it's not the body that is greater, it's the soul and spirit. Kaya ang body, pila ra? 50, 60, 70, 80, 90, depende ra. What is flesh, what is earthly, is just temporary. The spiritual is eternal. So let's proceed to the next one. I once as the lamb broke the sixth seal, gitanaw ginako sa niya nga ang kornero, sa Diyos iyang giabrihan, o gibuak niya ang upat kasilyo. And there was a great earthquake. Grabe nga, linog. Tungod sa dako nga linog, the sun became as dark as black cloth and the moon became as red as blood. Why is it? Ngaingani. Grabe na gid ka terrible ang mahitabo. Wala nga, kung sa pagkakaroon nga dili pa ingana niya, tataw ta mga lagad. Dili pa kay firm atong desisyon pagana-gana. Pag-abot sa dako nga katalagman, unsa naman lang atong decision of action. Muna, mintras karon nga, gitagaan tagkagawasan. Panahon nga, kita mo invest o tarong sa gingarian sa Dios nga ang atong gamot sa pagpangalagad nakatugsong na pag-ayo sa yuta makinaon sa bira-birahon taon sa kadlukon ta katong gamuta nato sa pagpangalagad katunggag ang kasagara nga gamot nga dili basta malangkat katong dagko nga gamot the principal roots, the secondary roots mo tong gagmay dali ra malukat. So gusto ni Lord na ang principal roots nato matud pa sa pagpangalagad nato atong determination atong pagtupag salig ingana ka strong initiglom nag-ilalom bisag unsaon nato o bisag unsaon nila dili na basta-basta mapukan, dili na basta-basta mo hagsa. So grabe ang great earthquake, grabe kid kuno ang linog ug ang adlaw mo itong na matud pa sama sa kana itong nasa ina ug ang bulan matud pa mahimo ng dugo or dugo na. Let's proceed to the next one. Okay. Okay. Ano palagi? Mana na? Mana na. Then the stars of the sky fell to the earth like green figs falling from a tree shaken by a strong wind. Kay grabe man, ang katalagman. Pati ang mga bituon dito sa kay tasan, mga hagbong diri sa kalibutan, sama kuno sa mga kining green figs pa, mga egira nga green pa, falling from a tree shaken by a strong wind. Tungod sa earthquake, pati ang mga bunga sa kanong mga hagbong, mga ligid sila. Because of the strong wind and the strong earthquake, kay nga ka, kuyaw na kay, sa I will shake the heavens and the earth, matod pa ni Lord. Let's proceed. So kuyaw ka istanan. Verse 14. The sky was rolled up like a scroll. Ang matud pa ang kapanganawan nalukot sama sa basahon nga linukot, and all of the mountains and islands will move from their places. Grabe nga earthquake. Kay ang kabukiran, ang mga isla, matud pa mga balhin sa ilang mga lugar. Kay ingana na gid ka grabe ang linog, ingana na ka grabe ang katalagman. Ay. Kana nga panahon mo na ang punishment ni Lord sa mga wicked people and prayerless people.
and worldly people. They just love the world, but they abandon the Lord. Let's proceed. Okay. Then everyone, the kings of the earth, the rulers, the generals, the wealthy, the powerful, and every slave and free person, all hid themselves in the caves and among the rocks of the mountains. Ang matag-usa ko ng mga hari man sa kalibutan, mga pangulo, mga generals, mga dato, mga powerful, o matag ulipon, o matag pagawason na tao, ang tanan na nago puno sila sa mga caves or mga langob o sa mga bato from the mountain or of the mountain. Nga naman, hanlok sila. Because si Lord nasuko na si Lord pag ayaw. Because of the wickedness of people. So grabe, wala na yung maglipayon aning panahon na ang tanan nalisang na. Anay tabo sa Colombia is makalisang tanawon. Napay labaw ato makalisang. Kaya gusto na ng lapit sa kalibutan. Maingato na ay tabuan. So, munang gusto nila nasabtan na to nga magkaroon tagpananagan. Kay hapit na ang dakong kapungot ni Lord ibubo. Aron nga dili ta apilo next slide aron mahumanta. And they cried to the mountains and the rocks. O kato mga tawhan na ganina, walay pili, mga generals, mga kings, mga datog, mga pubi, tanan-tanan klase sa taos kalibutan. They cried to the mountains and rocks. Di ba na nago man sila sa mga kabukiran, sa mga yungip or langob or mga bato. They cried, nagtsabaw na sila. Kung sa ilang gusto, fall on us and hide us from the face of the one who sits on the throne and from the wrath of the Lamb. Ang ilang prayer, nga tabuni mi, tipigi mi, gikan sa dagway, anang naglingkod sa trono, sa iyang kapungot, matupad. Kapungot na sila ibukbuk. Manago sila, kabalusin na nagpungot ng Ginoo. Pero sa wala pa ni nahitabo, ay grabe enjoy to the max kin ang tao. Walay pangalagad si Ginoo, walay pagbasa sa pulong si Ginoo, walay papaminaw sa pulong si Ginoo, gapuringan sa pulong si Ginoo sa pana nagipuhan, daghang kritisism sa mga lagad si Ginoo, criticism sa mga pamaagi sa pag-worship, but at this point in time, tapos ang maliligayang araw. Gusto nila magtago. Sa una dili sila ka nagbuki, dili sila ka nagmingong nga dapit, apan dito sila mutago panahon nga si Lord bububo na siyang kapungot kay naglagot na din siya. That is why nga sa Isaiah 55 verse 6, call on the Lord while He may be found, call on Him while He is near. Tawagan siya samtang siya makapulagan pa. Tawagan siya mintas duol pa siya. Kay panahon nga dili na siya maminaw kung tawagon siya. Diba? May panahon nga di na sila maminaw. Gawa na ang grasya. Close na ang grasya. Disgrasya na gid ang sidadan sa grasya sa Ginoo. So we have to do something great. Okay. Then verse 17. This is the last verse. For the great day of the wrath has come, and who is able to survive? Kaya ang dakong adlaw, matod pa sa kapungot ni abot na. O kinsa may makalahutay. Who is able to survive? Kinsa may makasurvive, ana? So sa pasabutan ang panahon na wala na sa akong kaon, wala na sa akong tulog, wala na sa akong tubig, wala na sa akong ilis, wala na tanan. May patong hayop kay wala na mailis-ilis tong hayop, bisag asa mo to mag-CR, di ba? So mura na din og hayop ang tao, ana. Asa lang buwan. Maginanding na gyud. Maginanding na niya mo inom na lang baso-baso dito sa supa. I remember Nigeria or Africa ba to. Kabalo mo sa tungod kay wala kay tubig dito. Ang ilang imnon nga tubig kanang naslamak nga lagom na jud kay tanan. Yes, that is why one of the projects sa Operation Blessing naghimo sila deep well. Sa diyan nagsaksid na, nagawa sa tubig, pero tigil nilang lipayan.
Naanad sila dito. Nga na yung nakasurvive man sila. That's the grace of the Lord. Nag-inom sila gugaw nga naapo dito ang mga tae sa baka dito kay makita bitan nimo. Pwede niyo open sa YouTube na grabe. So ingana nga kahintang. That is why as we understand the word of God, it gives us a right direction and a right action, a right kind of choice, a right kind of mindset to do the right thing. Because to do ata ni Lord, ani para masabtan na to, ug ang tinuod na kasabot, makabaton og saktong decision. After sa saktong decision, sakto pud nga action. Kung naabot ta sa sakto nga dapit nga din i-expect ni Lord nga naata. So that prayer of God's people, ako kay muan, mura siya og maghatag og earthquake nga makapashiken sa kaaway, makapahatag og kahayag, makapahatag og offering nato sa Ginoo, incense nato sa Ginoo. Let's always build this habit of prayer and make it stronger. Kinanglan nga pag-build na to, ligon siya nga pag-build. So saman, tinunuod, dili kay duka-duka, dili kay basta lang na mag-join the prayer. We are watched by the Lord, we are observed by the Lord. Have we passed this subject? Pasado na ba taan nga subject? Ganado ba ta mag-ampo? May nagpuon ba ta? Kung pukawon tanil kay ipangpo ta kay na ay somebody needs our prayer. Sometimes specific pa nga mo, ana iampo nimo. Ako many times gibukaw lang ko nilo specific nga nimo ay ampo nimo. After nga nasatisfy si Lord sa akong prayer, nakabalik ro pud kog tulog. May mga panon ingan, bago pa ka nakatulog, pukawon ka ni Lord because ginatest ka ni Lord, ready pa ka. Because your prayer, our prayer, is a great help. Is a great help. Nag-pray ta. Kaya para masave na to ang life at ipa-pray over ni Lord sa toa. So that is why we have to be prayerful, intentional atong prayer. Dili kay pagana-gana. Anak na mag-ampo, ganag-ampo. Inig na anay kalamidad, kananitret na anay mga pangitabo. Di na pwede. Diba ganina, anak pa sila gampo. Lord, tabuni, tapigi mi. Tapigi mi. Sa naong anang naglingkod sa trono. We should not be praying at the last moment wherein our prayers are no longer heard by the Lord. Let us pray. Oh, glory to God, the King of Kings and the Lord of Lords, the mighty God of Israel. Thank you for reminding us about prayers. Thank you, Lord God, for the prayer of thy people, of your people. It's like incense ascended unto thy throne of grace. It's like an offering that you receive, Lord God. It can shaken the kingdoms as we have that fire in prayer. Bless and seal your words that we have heard tonight, God, and continually cover us with your precious blood. Prepare us for the prayer session or intercession moments. Bless everyone watching, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So God bless everyone. Let's proceed to prayer now.